Greetings po mga kapatid, welcome back po sa aking channel. Mga kapatid, kahapon po kauwi ko lang galing sa Cavite. Nagpakasyon po ako doon ng mga 3 weeks. Ayan, hindi ko pa nga naipababa yung mga gamit ko. Ayan, ito yung aking armrest. Ayan, alternator. Yan, ibigay lang sa akin yan. Mga gamit ko, nagdala ko ng gamit. Naggawa ako ng Corolla ng kaibigan ko, si Michael Amor. Yeah. And gusto ko lang i-share sa inyo mga kapatid yung update dito sa ating Toyota Corolla XL na si Pearl. Ayan. Ang update ko pong ngayon ay yung kanyang fuel consumption. Ayan, kita nyo mga kapatid, oh. Ayan, from Pampanga, Mabalacat, Pampanga to Kawit Cavite. Bago nung pauwi na kami, dumampa kami kay Sir Dennis Mendoza sa Kalumpit. Na dumampa kami doon. And then syempre, mahabang kwentuhan kami ni Sir Dennis. Etong sasakyan ko, syempre mainitin si Mrs. Walang patayan ng makina, walang patayan ng aircon. Yan, hanggang sa umuwi na kami. Umuwi kami. Yan, pagdating dito, yan, nagulat ako. Hindi po umabot ang kalahati. Ayan, yan ang update natin. Madalit sabi, ang update po natin, mas tumipid po ngayon si Pearl. Mas tumipid siya ngayon compare mo sa dati, after ako matulungan ni Sir Dennis na maayos yung aking aircon. Nagpalit ako ng alternator na 70 amps. Ayan, yan talaga yung expected ko na mangyari, na tumipid siya. Compare mo dati sa daily driven po ito mga kapatid. Itong aking Corolla na ito ni Mrs. Dinadala niya sa office dati. Yung full tank niya mga 2 weeks. Ngayon more than 3 weeks niya nagagamit yung isang full tank. Itong si Pearl. More than 3 weeks. Kaya tapos hindi pa umiilaw yung indicator niya. Hindi pa siya umiilaw. And then hindi pa umabot sa E. Nakaganon siya, yung mga ganyan. Mababa lang dyan sa Wowfort. Hindi pa nag-iilaw yan. Saka siya nagpapa full tank ulit. Ginagawa kasi namin dito laging full tank pag nagpapakarga kami. Kung uubusin siguro yung gasoline nito, kaya niya ng isang buwan o 4 weeks. Kaya nitong ubusin yung kanyang gasolina, isang buwan na gamit. Yan, ang isang full tank nito. Kung di ako nagkakamala, mga 35 ata ang nito, maximum capacity ng tangke. Ayan. Dati po kasi nang umuwi ako ng Cavite, sa tandaan ko, ayan yung araw na yan, umabot siya dito dyan. And then yung araw niya, di magagamit pa ni Mrs. yun ng mga ilang araw sa office bago siya magpakarga. Ayun. Ngayon eto, yan. Nakarating na siya ng Cavite. Dumampa ng Bulacan. Ayan. Tapos saka umuwi. Hindi pa umabot sa kalahati. Bali, nagpaiwan ako doon sa Cavite. So si Mrs. ang mag-isang umuwi. Umuwi siya mag-isa, siya nag-drive. Ayan, kita nyo ano ba yung date nito is January 2. Ayan January 2 yan umuwi siya. January 2. And then nagpa-full tank siya. Di full tank namin to. Ayan, bumalik siya, nagpa-full tank siya ulit. Na-consume niya po is ayan, 18.81 liters. 18.81 liters. amounting to 1,077.70
centavos. Yan, nagastos namin. 18.81 liters. Tapos yung 18.81 liters na yon mga kapatid, total of 283 kilometers ang natakbo nitong Corolla ko. Yeah, base sa kanyang odometer, 283. So 283 divide natin sa 18.81, ang ano niya, fuel consumption niya is mga 15 kilometers per liter. Ay 15.04 yan, mga ganun mga kapatid. So mas matipid. Unlike dati, yung ano namin, yung una nitong video ko na chinek ko yung fuel consumption nito, 13 kilometers per liter lang. Ngayon naging 15 kilometers per liter na siya. Ayan. So iba talaga kapag ka na-lessen natin yung power draw ng ating makina. Ayan. Kaya ipinopost ko tong video na to para ma-inspire yung mga car owners na kagaya ko na merong old car na Toyota Corolla. Kaya hindi ibig sabihin na luma siya, hindi na tayo magkakaroon ng isang very reliable na sasakyan. Ayan. Yung mga kapatid, from 13 kilometers per liter naging 15 kilometers per liter na itong si Pearl, yung aking Toyota Corolla XL. Hanggang dito na lang po ang aking video for today. Ito po si Kuya Michael saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.